malayo pa ang bagyong Uwan, ay ramdam na talaga agad ang lakas nito. At buong gabi nga ay hindi kami makatulog sa lakas ng hangin. May mga kalampag ng bubong, mga tunog ng napuputol na sanga, hampas ng malakas na ulan sa bintana. At ito na nga ang sitwasyon namin ngayon. Sa ganitong lakas ng hangin at ulan, hindi talaga namin alam kung kakayanin pa ng bubong namin. Yung iba kasing bubong sa kapitbahay namin, nilipad na. Sa mga oras na to, hindi pa daw ito yung pinakamalakas na oras na mararamdaman yung bagyo. Kaya naman sinisecure na namin yung kaya namin isecure sa mga oras na to. Dito nilagyan namin ng trapal yung bako dahil pinapasok na ng tubig yung bahay. Sa mga gantong panahon, naalala ko yung mga panahon na nasa barko pa ako. Nagsisecure kami ng mga gamit sa kada masamang panahon na nagbabadya. At ngayon nga na nasa lupa na ako, ay ginagawa ko na to para sa aking pamilya. Sakma po yung kubo doon sa taas. Wasak na yung nilagay namin trapal. Yung tent po ay natumba na. Butas-butas na po yung sasakyan. Dito nga nabarahan ng mga dahon yung gutter at nagkatulo sa loob ng kwarto namin sa harap ng baratong gutter. Kaya naman umakyat tayo dito para alisin yung bara at hindi na tumulo sa kwarto. Kaya guys, tingnan natin. Parado po.
dito. So dito po napapasukan yung pintuan namin. So nilagyan natin ng mga basahan na lang. Dahil po lakas. Pagkatapos mag-secure ng mga bagay-bagay, talagang matutulala ka na lang at naghihintay kung anong sunod na mangyayari. Sa mga gantong oras nga, ang pinakamagandang gawin ay magdasal. Magdasal na sana okay ang lahat, ligtas ang lahat, at tuluyan nang mawala ang bagyo. Kapayapaan ay natamad, kalayaan sa'yo nakita, kahanga-hanga ang iyong pag-ibig, mananatili sa buhay ko tuwing na kapayapaan ay nadama, kalayaan sa'yo nakita, ako ay aawi sasambahin. Delikado yung ipalin pa. Yung sa kanila. Kaya po ngayon mga kalingap, 2 PM po. Kapag-bahay po naglaglag na yung ano niya. Yung isa pong bahay din na pakulat na ano po siya ng bubong. Natanggalan po siya ng bubong. Ayan po. Tanggal na po ang bubong niya. Ayan po. Yung sasakyan nga po ay nawala na po yung cover. Ayan po, napunit po yung cover sa lakas ng hangin. Ayan po mga tanim pa ata. Nandidibit. Umaga na po makalinga pero grabe mahangin pa. Ayan po. Napalinis-linis na po sila papa. And ito po, kahapon ay sa sobrang lakas ng hangin ay pinapasok na ito ng tubig. So, mga nabasa. Ito natin ang saan. Siguro hindi naman na ito maabot. Kahapon sinarangan ko po siya kahapon ng trapal. Kaso nailipad din. Tapos tinapa. Nilagyan ko ng 2 bakal. Ayan. Ayan yung pumakalinga po. Tanggal yung ano. Tanggal. Kaninong ano yan. Buti guys, hindi inano yung bubong natin. Hindi nilipad. Tanggal na. Yun guys, ito ang
Kapaglinis na po si Lolo at si Lola. Mama at si Papa. Lumipas na ang bagyo sa Kabikulan, pero may pabugso-bugso pa ring hangin at pabugso-bugsong ulan. Pagkatapos nga ng bagyo, oras na para bumangon at maglinis. Hindi talaga basta-basta ang pinsala na nadudulot ng bagyo. Kaya mahalaga na lagi kang handa. At syempre, higit sa lahat ay marunong kang bumangon, lumaban at magsimula muli. Sabi nga nila, ang buhay ay weather lang. Ilaba ka dyan na ano. Ay. Uy, ako. Sige na. Diyan ka na sa. Apa ka na yun. Malinis na po ulit siya.